everyone. Let's look at the past and live the present with a sip of wine here on Rewind. And for our listeners, alam nyo naman how we love talking to creators of iconic TV shows and learning about the stories behind the scenes kung paano ito nagsimula, isinulat at ginawa. And ngayon, sa episode natin, we're about to learn the stories behind not just one, but four iconic drama shows of GMA. At syempre, makakasama ulit natin ang isa talaga naman sa nirerespeto at hinahanga ang creative geniuses ng GMA na siyang lumikha ng apat na teledramang pag-uusapan natin, di ba? Naku, apat pa lang to for sure sa haba ng listahan na ginawa niyang iconic talaga. And we have again a rewind, Mr. RJ Nuevas. Hello, Sir RJ. Hello, Jimpy. Ayan, ako, eto. Hello din sa mga listeners at watchers mo. Yan, salamat po again, Sir RJ, for saying yes. Kahit magkasama lang tayo last week naman sa mga murder Mm. mystery, di Oo, ba? oo. So yun kasi, nag-focus sa murder mystery. Ngayon, ito na yung ano talaga, super excited din ako malaman, Sir RJ, kasi itong mga shows na to talagang, pangit ba sabihin niya, mga kinalakihan ko talaga. Yung mga talaga Okay lang namang, 'yun. Okay lang. I'm proud naman na matagal na ako sa industry. I'm 35 years ngayong taon wow! na 'to sa industry. Yun. Grabe. Kasi nga naman sa sobrang husay naman talaga at iconic din ang mga nagawa niyong programa. Hello, Diyos ko, talaga naman, 'di ba? Pero nabanggit niyo na nga 35 years, no, 'di ba? So, babalikan lang natin ng konti, magte-trace back lang tayo. Syempre bago natin pag-usapan yung mga iconic shows. Kung saan ba talaga nagsimula si Sir RJ bilang manunulat? So, ano bang Okay. beginning, Sir RJ, ng inyong writing career? Um, Nagsimula ako sa comics talaga 1986. We were dirt poor, as in nakatira kami sa squatters area. So I was trying to find a way to help my family to earn a little bit of living, makatulong. Nagkataon na yung tinirahan naming bahay, yung may-ari, is an editor sa comics. So, nagbigay ako ng short story, tas hindi niya nagustuhan yung una kong ginawa because ang comics niya ay short story na mga love stories. Ang binigay ko drama. So, yun. Nagsimula ako 1986 dahil ang isang short story noon ay 50 pesos. Yoon, gano'n ka-ano. Pero 'pag pinagsama-sama mo, kapag madami kang sinusulat, 'pag masipag ka magsulat, kikita ka rin naman ng malaki. So, I started writing for comics, nagkaroon ako ng nobela, 1988 ako una nagkaroon ng nobela. 1987 nag-workshop ako kay Ricky Lee. Ah, Oh. yeah. Tapos kahit nagwo-workshop pa lang kay Ricky Lee, yung kasama kong nagwo-workshop si Cesar Buendia, nagbigay na kami ng script sa Viva at saka sumali kami sa FPJ Script Writing Contest at isa kami sa finalists na nabigyan ng workshop at ng pagkakataon na makapagsulat sa Channel 2. Pero Hmm. yeah, oo. Nakapagbigay lang ako ng 2 sketches sa Tonight with Dick and Carmi, yoon. Tapos parang hindi parang hindi ako sa ano, parang hindi ako sa live na variety. Aha, aha. So parang, nagbigay din ako nun sa ano, ng sketch sa lunch date. Mhm. Tapos, nagbigay nung natapos yung workshop kay Ricky Lee, nagbigay na rin ako ng mga ano, ng mga script sa Viva, Viva Suspense, et cetera. Tapos yung una kong nobela sa comics, yung sa Isang Sulok ng Mga Pangarap, which later naging Impostora sa TV, Yeah. binigay ko yun sa Viva for a movie. Tapos yung nagbabasa ng script do'n si Jeffrey Hetorian na director na ngayon, nung umalis siya para makapag-ano na sa production, once lang kami nag-meet and yet he recommended me to replace him na tagabasa ng comics at taga-review ng scripts. So, yun, 1989, March 1 of 1989 napasok ako sa Viva. So,
taga-basa ng comics, taga-recommend ng mga bibilhing comics na gagawing pelikula. Tapos after a while nung nagkaroon ng ano, ng wala pang Viva Television nun, Viva Mhm. Pinoy pa lang. So nung nagkaroon na ng Viva Television, ang unang ginawa was Spotlight, yung parang gano'n. Tapos that's when I tried na magbigay ng mga script for Spotlight, Viva Drama, Viva ano pa ba yung mga Viva shows dati, Viva Presents Mikey, yung mga Yeah, ganyan, oo. oo. Tapos one time, dahil nga okey yung mga anthology ng GMA, ng Viva sa GMA. Papasikat noon si ano, si Donna Cruz, papasikat pa lang siya tapos sabi niya, "Kailangan natin bigyan 'to ng soap opera." Do'n pinanganak yung Villa Quintana, Mhm. yoon. So si Donna pala ang nauna sa Villa Quintana. Yeah, oo. Ah, Mm. sabi sa'kin, si Boss Vic ang kausap ko nito ha, mismong si Boss Vic. "Gawan na natin 'tong si Donna Cruz ng soap opera kasi sisikat yang batang 'yan," sabing gano'n. So hindi papasikat pa lang siya, hindi pa siya yung naging Donna Cruz 'no. So pinaisip ako ng kuwento, nagbigay ako ng one page na synopsis ng, Villa Quintana na ang title. Basta ano siya, Romeo and Juliet. Romeo and Juliet Mhm. lang, warring family, isang rich family versus poor family na may awayan, tapos nagkainlaban yung mga anak-anak nila. Ah, Mhm. Trivia lang, yung gaganap dati na ano, na Isagani na magugustuhan ni Lynette, hindi si Kimpi De Leon yun. Oh! Oo, yun at dapat yun ay si Lander Vera Perez. Nandun din sa show, Nandun 'di din ba? as Oo. pinsan, oo, yoon. So, yun na nga, yun ang trivia dun, siya dapat ang leading Ni man. Donna, Oo, oh! tapos Mhm. I don't know kung papaano nangyari na nakasama si si Kimpi, nagbotohan kami sa room. Mhm. Nagkaroon ng botohan sa office ni Boss Vic, tapos ang nanalo sa botohan ay si Kimpi De Leon, Mhm. yun. Oh, yun ang trivia sa Villa Oo, Quintana. oo, yun ang start nung Villa Quintana. Oo. Naku, sige mamaya Sir RJ babalikan ko ang ano, Villa Mm, Quintana bilang isa siya sa mga pag-uusapan natin. Oh, ayan na meron na tayong giveaway. Pero mm. so yung long years na yun, you were with Viva kasi 'di ba nakagawa pa kayo ng mga show for RPN9, PTV4, tsaka IBC13, 'di ba? Pero lahat yun kasi under Viva. Viva. Mhm. Saan naman ano, kunyari, magkakaroon ng opportunity si Boss Vic na, magkaroon ng show sa Channel 4, kami naman ang hihingan niya, eh, halos ako lang doon. Halos ako lang yata ang writer ng ano, 'di marami rin kaya lang pagdating sa mga ano, sa mga soap operas or sa, yung mabilis kasi ako magtrabaho. Kunyari yung isang consultant namin dati si Tita Sel, meron siya isang ah, tandang-tanda ko, magte-taping na bukas. Sabi niya, "RJ, may taping ako bukas, ang artista ko si Gretchen Barreto at saka si Eddie Rodriguez. Wala akong script, can you make a script?" Nagsulat ako ng script, bukas nagte-taping sila. Wow! Yeah. Grabe ang bilis. For ano yan, yung mga parang telesine ng Viva, gano'n? Nagsulat din ako sa hindi, yung telesine kasi ako may handle, ako ang creative consultant, so ako namimili ng Ah, script. So hindi ako nagbibigay ng ano dun, ng script kasi unfair dun sa mga ibang yeah. writers na aanuhin ko Mhm. pa, 'di ba? So yung mga hindi ako ang may hawak, dun ako nagsusulat. Kunyari, ang may hawak dati ng Mikey si Tita Sel yun at saka, there was a time spotlight kay Tita Sel din yun, yun na nga, siya yung nanghihingi for Eddie Rodriguez and Gretchen, yoon. Mhm. So Mhm. kapag magkakaroon ng show sa Channel 4, isa ako sa go-to writer nila o kaya sa Channel 9 soap opera, "RJ, kailangan natin ng concept na ganito." Ta's kinabukasan may concept kasi ako, gano'n ako kabilis mag-isip ng concept. Uh-huh. Kaya, medyo ako yung inaasahan nila kapag
'pag mabilisang trabaho. Mhm. Naku, Sir Oo, RJ, mag-ano tayo ha, mag-cheek although 4 shows ito talaga, pero yung mga I'm sure in passing mababanggit natin yang mga yeah. yan mamaya. Like in passing gusto kong banggitin yung ano, yung Ikaw na Sana, yung kina Yes! Angie Opo, Leon pati talaga. oo, oo, Nakaano sige, yan. sige, sige. Pero Ok sige, to ano na lang muna 'no, to give a parang preview, paano naman kayo nakapunta ng GMA na after Viva TV? um, oh God, paano ko ba 'to sasabihin? Bandang 2000, medyo kumonti na ang TV shows ng Viva sa GMA. I don't know what happened between Viva and GMA. Basta later on, halos ang show na lang ng if I'm not mistaken ha, ang show na lang ng Viva sa GMA was Ana Karenina, Yeah, ang pagkakatanda ko. yes. So, I resigned from Viva kasi sabi ko, wala ng ano, creative consultant kasi ako ng Viva. Nahihiya ako na isa na lang ang show at show ko pa, tapos sinuswelduhan ako. So, parang nakakahiya. So, sa I resigned sa Viva. Tapos eto tatalo na ako sa ano, nung nag-resign ako doon, si, Miss Lilibet Razonable hiningan ng concept si ano, si Hil Tejada. Si Hil Tejada is my director sa Villa Quintana, Ana Karenina. So sabi sa'kin ni Hil Tejada, "RJ," magkumpare kami, inaanak ko yung anak niya. Sabi niya, "RJ ano, hiningan ako ni LGR ng concept, baka meron ka diyan." Ayun, kinabukasan meron akong concept na binigay which is naging, Sana Ikaw na Nga, yoon. Yeah. So, nung ume-ere na yon, it was a hit. Dun ako inask ni LGR to be a creative consultant of GMA. Mhm. Kaya ako nalipat ng GMA. Pero bago nun, nung wala na ako sa Viva, nung wala pa ako sa GMA, nagsulat din ako sa tape nung ano, nung Biglang Sibol, yung comedy na Yeah, with Alessandra, Bella oo. Flores. Mhm. Yoon. So, gano'n. Ang galing, ang Bigla dami palang inikutan mo, Sir RJ, nag-channel 2 ka pa pala, yun ang hindi alam ng marami, yeah, because you as were really a fixture for GMA. yeah, Pero Mhm. sandali lang yung sa, um, sa ABS. ABS. Meron dun ano dati, um, ah, merong show ang ABS na parang ano, parang, anthology siya for their new actors. Ang nagpo-produce ay si Armida Sigon Reyna at ang director ay tawag 'to, si Lino Broca. Mhm. Yeah. Nag-submit din ako ng script dun. Hindi, yung palang entry ko sa FPJ Scriptwriting Contest, ang title ay Mga Tawag Mula sa Hukay. Horror siya. Na-produce siya doon sa ano, I forgot the title of the show. Parang Mhm. para sa mga newcomers nila. Ang artista si Valerie Lucas, o 'di ba? Oo, siyempre wala na sigurong makakakilala kay Valerie Lucas ngayon. Pero ang galing kasi mga newbie talents naman ito. Oo. Mhm. Lagi ako naa-assign sa mga baguhan. Mhm, at eto na nga, mukhang karamihan dito ay karamihan sa pagkukuwentuhan natin ay talagang makikita 'yan ano, kung paano Mm, napunta si Sir RJ. Ang dami kasing mm. mga shows. Pero mamaya na, ang uunahin muna natin of course yung unang-unang, I think this is dubbed as the first primetime serye in years, Yeah, 'no? Kasi yeah. alam ko bago malipat ang Mara Clara to primetime, nauna talaga ito, 'di ba? Oo. At napag-usapan na natin siya kanina ng konti, ang Mm, Villa mm, Quintana. So, nabanggit mm. niyo na kanina, Sir RJ, that this is for Donna talaga, created for Yeah, Donna, nagbotohan ng mm. leading man. Pero paano niyo po nabuo yung konsepto in such a short span? Yeah, ano lang, nung panahon na yon, ang pagkakaalam ko wala pa namang gumagawa ng Romeo and Juliet na kwento, and you Yeah. have Donna Cruz na bata, you have, so dapat ang iisipin mo love story, 'di ba? Mhm, Pero mhm. kahit love story siya, ayokong magkaroon ng title na love story kasi parang ang
baka hindi niya makuha ang mga nanay, baka ang makuha mga bagets lang, 'di ba? Mhm. So, kailangan family drama pa rin siya, a love story in a family drama. Siyempre kapag family drama kailangan may nag-aaway na pamilya. Para makuha natin ang masa, mayaman versus mahirap, 'di ba? So, Aha. naisip ko yung title na Villa Quintana. Isa pang trivia, middle name ko ang Quintana. Aha. Alam mo Sir RJ, nabasa ko nga yan sa Facebook for some reason na parang meron Oo, kang kausap tapos oo, sinabi, "Siyempre kasama pa din yung middle name ko, Quintana." So, oo, sa oo. inyo pala yun? Yes, oo. Ayun, so tapos tandang-tanda ko rin, si Boss Vic talaga, believe ako sa ano, believe ako sa vision ni Boss Vic. Kasi gusto niyang gawing I cannot remember kung 6:30 or 6 ang Villa Quintana, pero nagsabi sa kanya hindi magre-raid diyaan 'yan kasi oras 'yan ng news. May nagsabing gano'n kay Mhm, Boss Vic. mhm. Tapos sabi ni Boss Vic, "Hindi, magre-rate 'yan diyaan sa ano, panahon na para magkaroon ng, soap opera sa gabi." Sabi niyang gano'n. Yeah. Para ang rate din ay panggabi, kasi iba ang rate sa hapon, iba ang rate sa gabi. So, yun na nga, hiningan niya ako ng concept. Mabilis naman ako nakapagbigay kasi one page lang ang concept ko nun dahil ang linaw sa'kin na love story ng mayaman at mahirap, madali siyang patakbuhin. Na-approve naman siya, nag-casting kami, ayun tumakbo na siya. Nung panahon na yon ang taping lang twice a week. Wow! Yes, twice a week. Paghahatiin mo lang yon, one taping day ang poor house, one taping day ang rich house, yoon. So, ah ang simple-simple ng buhay, ang Villa Quintana was such a breeze gawin. Mhm. Latin, ako lang at ang direktor ang nag-uusap. Yung director ko trusted me so much, wala siyang pinapabago. Wala pang mga creative consultant nun, um, walang nakikialam sa script ko. Pagkabigay ko ng script sa production, kinabukasan, nagpe-pre-prod na sila, the following day magte-taping na sila. Ta's dadalaw ako sa taping para kausapin ang mga artista. Ang babait ng artista ko sa Villa Quintana. In fact, sa lahat halos ng shows ko, ang babait ng mga artista. Wala ako na-e-encounter na buwisit, yung gano'n or mayabang, Aha. yoon. Ayun na nga, it was such a breeze. Umere siya ng November. Dati nagkakataon lahat ng umeere kong show, November. Kaya 'pag meron akong mga show na umere na November, sabi ko, "Ay swerte 'tong show na 'to." Yung parang Yeah, gano'n. kasi Anna Karenina yata November din Yes, ano? yes, the following year, oo. Oo. So, Sana Ikaw Na Nga was November also. So yun, nabuo na siya, nag-cast na kami, ang ganda ng casting namin. Yeah. We had, Joel Torre, Chanda Romero, Tony Mabesa as Don Manolo, ah, si Doña Aguida, we had Isabel Rivas as Yeah. Estela Quintana. It rated well, it rated high. Pinakamataas namin was nung debut ni Lynette na Lynette. na na ang tagal tinakal kung sino magiging escort niya kasi siyempre ayaw nung mayayaman na escort niya ay si Isagani, yung parang parang gano'n. 'Yun, Mhm. Naging oh. challenge lang sa inyo niyan, Sir RJ, nung nilipat na ba ang Mara Clara to No, Itapat? nauna muna ang Marimar. Ay, yeah, oo nga. Marimar nga pala ang oo. Oo, Marimar came along na kumikembot Yes, oo at nga ang pala. bilis-bilis ng pacing 'pag sinabi ni Marimar na, "Pupunta ako sa gan'to," ang susunod niyang eksena nandun na siya sa lugar na yon. Mhm, Unlike sa mhm. soap opera kasi dati natin 'di ba ang tagal umandar ang kuwento. Yeah. Marimar ang dahilan kung bakit bumaba ang ratings ng, Villa Quintana, hindi hindi, Mara Mara Clara. Clara. At kaya rin nga pala nilipat ang Mara Clara because of Marimar din. Oo, oo, In oo. fairness sa Marimar, ang daming ano Mm. pala, talagang matindi. At ang bilis niyang tumaas kaya, 'yun, Mhm. 'yun ang Di tumalo sa Villa Quintana actually. mhm. Pero
Still, ang Villa Quintana pa rin, napaka-iconic pa rin niya at saka talagang Yeah. keep na viewership, 'di ba? Pero Sir RJ, nakakagulat din yung ending ninyo. Sorry, ano po yung sasabihin ninyo kanina? Tumagal siya ng 2 years ang Villa Quintana. Mhm. Tumagal siya ng 2 years. It enjoyed a good rating bago dumating si Marimar. Dun talaga sumikat si Donna Cruz, Yeah. dun sa Villa Quintana. Good vehicle for her talaga. Ang galing talaga ni Boss Vic. Wala akong masasabi kay Boss Vic. For me, he's a genius sa foresight, sa vision, sa pagpili ng basta ang galing niya. Ang galing-galing ni Boss Vic. Yun lang Mhm. masasabi ko. Well, anyway, punta tayo sa ending ng Villa Quintana. Yes, oo. Di ano na nga, dumating nga ang Marimar at naapektuhan ng ratings namin. Ang sabi ni Boss Vic, sige tapusin na natin yung Villa Quintana, pero gagawa tayo ng Villa Quintana the movie. Yun. So, ang naging desisyon, it was my idea. Ang desisyon, ang ending ng Villa Quintana, magpapakamatay talaga sila. Parang kasi Romeo and Juliet, eh. 'Di ba sa Yeah. Romeo and Juliet nagpakamatay sila pareho, yung Yes. patay yung isa buhay, tapos nagpakamatay na lang din eventually. So, ang ending ng sa TV, nakaplano, ang ending ng Villa Quintana sa TV, yun nga nag-suicide sila. It will end on a Friday kasi the following week on a Wednesday, so Wednesday nagbubukas kasi mga sinihan, eh. Yeah. Dapat doon na yung pelikula. Ang simula ng pelikula, nakaligtas sila dun sa suicide nila. Oh! Doon. May script na yon, may plano na mag-shoot. For whatever reason, hindi natuloy ang shooting. Hindi ko alam. Baka may ibang project na si Donna. I don't know. Pero yun ang totoong kwento kung bakit ganun ang ending ng Villa Quintana. Mhm. Uy, trivia yun, Sir RJ. Hindi kasi nakita Yeah. ko na nga rin yan dati na parang I remember it was in Pinoy Exchange. 'Di ba dun kasi uso talaga yung mga ano, ta's parang Oo, oo. Yung merong thread discussion. dun na TV memories, ta's nakahalukay sila ng article na yun nga, there was supposed to be a Villa Quintana the movie that was shelved. So yun Mm. pala sana ang kwento nun, talagang Yes. bukto siya. Oo, oo. Oo, Mhm. oo. 'Di Ano ba sana ang aliw? kwento ng Hindi, ang kwento lang is kunyari kasi mas maikli ang movie, it will open na nakaligtas sila sa suicide, parehong dinala sa ospital. Tapos dahil since it's a movie, konting flashback nung, pinag-awayan kung bakit may away ang family na 'to. Tapos ah, pagtalon, away-away pa rin pero it will be resolved. It will end in a wedding. ni Lynette at Isagani Ni Lynette sana. tsaka ni Isagani, At saka yun kasi sana. hindi naman nila nalaman na hindi sila magkapatid, 'di ba? Oo, oo. Siyempre yun nakalimutan ko na yan. So, sa movie kasama din yon na Yes, na magkakaalaman sa mare-resolve, tunan? malalaman na, anak siya ni Stella sa ibang lalaki, Oo. si Lynette, parang gano'n. My gosh! Sayang Mm. din ano, pero Oo, oo. Pero at least alam ko na yun ang explanation, 'di ba? oo, correct kung bakit although Mm. maganda na rin naman yung naging ending kasi in fairness tumatak din dun nga based on what I've read sa Pinoy Exchange, ang daming, "Grabe naalala mo yung Villa Quintana, grabe yung ending niya noon, parang wala ng gagawa niyan ngayon." Pero hindi ba kayo natakot nga to explore with such a shocking ending because at that time nag-uumpisa pa lang naman yung mga soap, 'di ba? Kumbaga wala pang template of Yeah, yeah. it should be a wedding, should be Yeah, happy yeah. Mm. ending. Wala pa. Hindi kami natakot because alam namin na there's a movie. Uh-huh. Oo, tapos, nung hindi natuloy yung, movie, nag-propose pa kami na mag-extend pa ng 1 week para lang isara, para lang, Oo. hindi na pupuwede yung gan'tong artista, hindi na pupuwede itong gan'tong artista, yung parang gano'n. So, hindi talaga naisara yung show. Parang mukhang hindi naisara pero nagkaroon siya ng ending na kakaiba. Yeah. Yoon, oo. Mhm. Yun. Okay, in fairness akala ko kasi available 'yan sa YouTube, eh. So, Talaga ba? yeah, merong nag-upload na fan ata ni Donna na naka-record nung finale 'no. Yung Tapos finale lang. yeah, yung finale at saka some clips, some Oo, episodes. oo. Oo, oo. Tapos akala ko parang gano'n talaga siya because meron pa ngang ano 'di ba, may pa-poem pa sa dulo niya na
basta may mga sinabi na ang kanilang pag-iibigan, ganyan-ganyan, hindi mamamatay kahit sila ay nasa kabilang buhay, ganyan. Ang Oo. ganda, ang ganda ng kwento na yun, ah. First time ata nating narinig yan, ang trivia tungkol sa Villa Quintana. Aliw lang. Hmm. Sir RJ, any memorable moment from doing the first Villa Quintana? Yung mansyon, sa Krami yun. Yung Mhm. mansyon ng mga Quintana, sa Krami yun. So, kaya lang pinapaalis na sila sa Krami, hindi na kami puwedeng mag-taping. So, ah, ang ginawa ko sa kuwento kunyari nasunugan sila. So, nasunugan sila, part ng kuwento. So, mas tumaas pa dahil, "Ay my God, nasunog. Sino sumunog?" Yung mga mahihirap, mapagbibintangan pa tuloy yata yung mga mahihirap na siyang sumunog Oo. dun sa so nakadagdag ng conflict. Tapos nandun ako nung gabing ano yun, nung nagte-taping nun, ta's ang sumunod na bahay na nila yung isa pa kuning nilang bahay sa Speaker Perez, bahay naman nila Timmy Cruz. Oh! Yes. Who was also part of the show, 'di ba? Yeah, Oo. Kasi yun naman noon, nawala naman si Chanda Romero, ipinasok naman namin si Timmy Cruz as pinsan yata ni Chanda Romero, parang Mhm. gano'n. So Tapos may dahilan din po 'yun kung ba't namatay si Luming noon kasi isa 'yan sa mga pino-point out na changes nung nagkaroon ng remake na siguro dito mas matagal na mabubuhay yung character nga ng nanay-nanayan ni yeah, Isagani. um, sorry kay Chanda Romero, pero nag-walkout lang siya dun sa show. Ah. Oo, ah, ah bigla na lang siyang nagsabi na hindi, ayaw na niya. Ang problema dun, naisulat kasi ano yan, 'di ba rich house, poor house. So, we were still hoping na makabalik siya, et cetera. So tinetape yung sa rich house, naka 4 weeks worth of script na nai-tape na yung mga eksena sa rich house. Si Lumeng at this point bigla na lang siyang hindi sumipot sa taping. So, hindi namin puwedeng i-revise kasi ang dami ng nai-shoot ng, ibang eksena. So, Mhm. nangyari na lang si Luming ay hindi lumalabas ng kwarto. Kinakatok na lang, "Nanay, kain na." Tapos, "Oh, ano sabi ng nanay mo?" Sabi ni Pen Medina, "Hindi sumasagot tay, eh." Tapos ang kasumunod nun, dumating na si Timmy Cruz, kinakatok din. Tapos hindi rin sumasagot. Tapos pagbukas nila ng kwarto, wala na, "Nasaan si nanay? Nasaan si nanay?" Ta's natagpuan na lang yung isang bangkay ng babae, "Si Luming ba yan?" Et cetera. Ta's yun si Luming so patay na si Luming. Uy ang galing ng troubleshooting, Okey lang. Tatanungin ko sana kung okey lang ba na on record yun, kaya ang ganda ng trivia of how you Sige, did okey lang, the hindi naman siguro magagalit si oo, Chanda. nakaraan naman na. Tsaka ang Oo, dami niyo naman na oo. napagsamahang shows right Oo. after. Mhm. Pero Yoon. to lang 'no, bawi siyempre alam naman natin kung gaano kahusay na aktres si Miss Yes. Chana. Oh my God, hindi nahirapan nga kami dahil siya ang may sama ng loob sa mga Quintana, eh. Dati Yeah, niyang jowa si Robert Quintana, so laging yung galit niya ang nagfu-fuel sa kuwento. Siya kuwento, yung nanunugod ng ganyan sa gate ng mga Quintana. So, yun. mhm, yeah, Things like this naman happen up to now, nangyayari siya, yeah, yoon. mm. Baka 'di pa siya sanay din kasi nga bago ang soap 'di ba at that Oo, time. siyempre galing siya sa pelikula, ito magte-taping ka lang mula umaga hanggang madaling araw, 'di ba? Yeah, Nakakapagod din talaga. mhm. Sir RJ, ang isa pa sa mga trivia or mga hindi makalimutang eksena sa Villa Quintana 'no, every time there's a scene sa hagdan, especially nung nahulog si Patrice yata, si Jessa Zaragoza 'di Oo, ba? oo, oo. Bakit maraming eksena sa hagdan? Kasi ang drama-drama, ako I love, having scene sa hagdan kasi naipapakita mo ang hierarchy, sino ang mas mataas, sino ang mas mababa. Symbolism din siya talaga. Symbolism ng oo, oo, kung sino ang stronger, sino ang weaker, sino mas mayaman, sino mas mahirap. 'Di ba ang laging nagtataray yung nasa taas, eh, 'di Yeah, ba? mm.
Yun, I love doing ano, up to now ginagawa ko yan every now and then. Yes. Babalikan natin yung ano na yan, trivia na yan. Dahil pupuntahan Oo. na natin yung, of course, in 2013, Villa Hmm. Quintana was resurrected. Pero Sir RJ, ang isang tanong ko sa iyo muna pala. Totoo ba na dapat earlier pa magkakaroon na ng remake ng Villa Quintana at sina Dean Samonte at Dennis Trillo daw ang bida? Hindi ko alam Ay, kung gaano katotoo yun. Nakita ko lang sa Wikipedia dati. Feeling ko invento siya. parang hindi kasi yung remake ng Villa Quintana, they were looking for ano, they were looking for first project to ni ano yata, ni Janine. Janine. First project ni Janine. So, they were looking for a project for Janine. Sabi ko, um, kung gusto nyo i-remake natin yung Villa Quintana for Mhm. them. They agreed naman because malakas ang recall ng Villa Quintana. So they agreed, at ang naipasok nga ay si Elmo. So binuo ko na ulit yung concept, yung mga scripts, at yun, dire-diretso na. Ano ba, ang isa sa mga challenges ko, dahil itatanong mo rin naman, isa sa mga challenges ko dun sa remake ay hindi ko na matandaan ang mga plot points nung nauna. Original. Yeah, because I don't keep scripts. Up to now, wala akong mga scripts ng mga shows Oh. ko. Yes. Wala akong record or wala akong collection ng mga scripts na nagawa ko. Ni isa, Mm. wala. Ni isa, wala. Kaya Mhm. nakakalungkot din ano? Yeah, sana pala kahit the pilot scripts Oo, lang. oo, oo, wala. Ewan ko, Even hindi on file, Sir RJ, like the soft copies, wala. Um, every now and then 'pag nagpalit ako ng ano, na-hack ako dati kaya yung dati kong, email wala na, yung gano'ng tipo. Sayang! Oo, yoon. So, yun ang isa sa mga challenges. Ano pa ba? I love the casting. I love Janine and, Elmo. Dun yata sila Yeah. nagka-developan. Nauna bang Yes. maggawa sila or dun sila Doon sila nagka-developan? nagka-developan, yes. Oo, yoon. So, Oo. every now and then si Elmo mini-message pa rin ako para mangumusta, yung gano'ng tipo, kahit nasa Channel 2 na siya for a time, yoon. Mabait na Yeah. bata, napakabait na bata, yoon. Mhm. Ano pa Hmm. ba, nung, ano ba unang ni-remake? Villa Quintana, Ana Ana Karenina. Ana Karenina, ayun. Sabihin Yeah. ko lang din dito, ako lang yata ang writer na nakapag-remake ng sarili kong shows na ako pa rin ang head writer. Aha. Oo Oo. nga po. Oh, except for Impostora, Yeah. I allowed other writer to head write it pero ako pa rin ang consultant. Pero naa-amaze lang ako na parang ang tanda ko na ba na ire-remake na yung mga shows ko tapos ako pa rin ang magha-handle yung parang gano'n. Mm. Nakakatuwa lang. So kapagka nire-remake po yung show ninyo, it was also you who pitched na puwede natin 'tong i-remake, gawin Yeah. ulit? Minsan ano, tandaan ko Ana Karenina, ang ang nagbabanggit ay si Annette Gozon. Mhm, mhm. Parang, ito puwede kunyari lalo kapag may mga bagong artista, "Uy, gawin natin Ana Karenina para kay ganto, ganto, ganto." Yoon. Mm. Um, Kaya later on, dahil katatapos lang nung Ana Karenina gusto nila ulit mag-launch ng artista, ang ginawa nilang na prima donna, pero prima donna is kinda Ana Ana Karenina, Karenina rin. yes. Oo, Oo. Kasi yoon. hindi ba oo, kaka-remake lang pero ay mamaya na natin pala puntahan yun. Oo. Eto May mga munang trivia rin ano ako sa Ana Karenina. yeah. Of Mm. course, one major change in the remake, yung una munang babanggitin ko yung hagdanan lang, sobrang trivia Oo. lang, di naman kailangang anuhin. Pero kasi di ba nga sa original si Patrice yung nahulog ba sa hagdan, di ba? Tas sa Hmm, pagbintangan si Lynette, ganyan. Tas dito binaliktad niyo, na si hmm. Lynette naman ang nahulog sa hagdan. Mm. Dahil kay Patrice pa rin. Para naman maiba rin, 'di ba? Tsaka ano, um, whether original or, remake, ang susundan mo talaga yung week by week na tinatakbo ng kwento, ang susundan mo talaga yung character, eh. Yeah. Ito totoo 'to. Kunyari gumawa ako ng sequence treatment, tapos dito sa sequence treatment ko ang sinulat ko,
sasabihin ni Lynette kay Patrice ganito et cetera, kaya sasampalin siya. Yun ang nasa sequence treatment ko, kumbaga yung guide ko. When writing the script, all of a sudden yung character hindi niya sasabihin yun. Mhm. Ko mapilit ang character para sabihin ko ano yung gusto kong sabihin niya. May sarili ng buhay ang character. Mhm. Sasabihin niya kung ano yung gusto niyang sabihin at tapos isusulat ko lang siya kumbaga recorder. Sa totoo lang ano ko, recorder lang ako ng mga characters. Sinusulat ko lang ang mga gusto nilang sabihin, sinusundan ko yung ginagawa nila. Mhm. Kahit meron na akong plano. So, gano'n kung minsan gano'n na nangyayari, naiiba because ang mga characters nagre-resist na sa pakikialam ng writer. So, of Oh, course, eto na, yung major change talaga of course is hindi namatay si Lynette and Isagani at nakita na nga yeah, natin ang pinanggalingan. So, kumbaga dito oo. niyo na ba although hindi naman kinasal si Lynette at Isagani dito Mm, sa Villa mm, Quintana 2013 'no, but mm. yun na ba yung parang closure na, "Okey, hindi na tuloy ito dun sa original, so dito natin gawin at least happy ending Yeah, naman." yeah, happy ending, oo, oo. So, Mhm. parang I owe it to the ano, I owe it to the audience na nanood ng original Villa Quintana to know what really happened to Isagani and to Lynette, 'di ba? So, Yeah. at least alam na nila. Mhm. Ang namatay dito ay si ano nga name ni Raymart? Na dating si Pen Medina, tama? Ah, oh my God. Wala na, ang hirap na Nilungkot yung oo, kalimutan ko na, sorry. yeah, pero siya ang namatay sa ending tsaka si Oo, Stella. oo, oo, Mhm. yoon. Si Stella, si Maricar nga ba yung sa Yes, niya? oo. Oo. Uy, tsaka ang challenge din pala na isa diyan, Sir RJ, 'di ba kasi the actor portraying Don Manolo, Oo, si Roy Alvarez ay tama si oo, Roy Alvarez 'no, namatay. namatay siya talaga in real life. So, kailangan yung Mm. palitan. Mm. Um, Pinalitan namin as if na parang walang explanation, naging si Altantay na siya. Yeah, ang Tapos galing nga parang yes. tanggap naman ng audience na, siya na si Don Manolo ngayon. Oo, kasi 'di ba sa States naman po gano'n naman talaga Yes, when you yes. change a Oo. character, wala, Mm, hindi naman mm. kailangan gawan ng plot point or Mm, mm, something. mm. So ang galing. At saka ano, alam naman kasi ng audience na namatay si Roy Alvarez, 'di ba? Yeah, So, mhm, tanggap naman nila na pinalitan na ni Altantay. yeah. So Nairaos naman namin yung show. So kumbaga yun ang kumbaga in comparison lang to the original Villa Quintana na yun nga si Luming bigla siyang nawala, kailangan niya talagang gawan ng paraan unlike Yes, dito, "O yes. palitan na lang natin." Yes, yes. Hindi, pero dumaan din 'yun sa matinding discussion, na anong gagawin natin? Papa-exitin ba natin yung character ni Don Manolo, papatayin ba natin o papalitan natin ng actor? Tapos kasi hindi pa nangyayari 'yun, 'di ba? Yung Yeah, may namatay na actor, yung character remained, papalitan lang ng ibang artista, hindi pa yes. nangyayari, Usually right? mamamatay din talaga yun Oo, or oo. mawawala, gano'n. Oo, or nagparetoke ng mukha, yung gano'ng Yes, or tipo, 'di ba? nagparetoke. So, eto, napagkasunduan na we can be a little bit brave na, palitan yung actor, yung gano'ng Mhm, tipo. So, naitawid naman yung show, nakaraos na kami, ang habol lang naman namin, ano, laging marating ang dulo ng show. Mairaos mhm. ang show, ng maganda, ng maayos ang kwento at marating namin ang dulo, yoon. Tsaka isa pang explanation po siguro for sure 'no, need pa kasi yung character ni Don Manolo. Oo, oo. May plot point pa kasing pupuntahan, na kailangan yon para papunta kasi sa sabog. I forgot na kung anong conflict yun, papunta sa sabog. Kapag hindi mo pinuntahan yon, iba ang pupuntahan ng kwento, hindi Mhm, magfo-forward. Kaya yes. kailangang nandun pa rin si Don Manolo. Mm. At yan ang kwento ng original at remake ng Villa Quintana. So eto tatawid tayo of course. I guess this is really one of the most iconic shows ever made. Especially na hindi siya daily. 'Di ba? Ito ay weekly lang. Pero until now, dala-dala siya nung character, ay nung actors, Mm, dala-dala siya ng mga nakanood. Kumbaga, ang daming mm. magsasabi talaga na ito ang kinalakihan naming show. Ana Karenina. Through the years
years, naiisip ko, ang ganda kapag nanay ang magsasabi na sino sa inyo ang anak ko. May tatlo rin. Parang sino sa inyo ang anak ko? Nasaan si Ana Karenina? Handa kaming kupkupin siya. Paggising ni Lola, pagbukas niya ng bintana, ang daming-daming dalagita doon, all claiming to be Ana Karenina kasi mayaman sila, parang ganon. Paborito ni Boss Big si Antoinette kasi feeling niya ito ang susunod na Sharon Cuneta kasi kumakanta at umaarte, diba? Tapos si Kim, paborito naman niya ni Tita Mina, tsaka si Rosario. Oo. So, ang wala pang maikas noon ay si Sunshine Dizon, yung si Karen. Itong si Polo Ravales, nakita namin ni Suzette Doctolero na pababa sa escalator sa SM North. So sabi ko kay Suzette, ang gwapo, tingnan mo, 14 years old lang nun si Polo. Oo, kwento lang talaga nung tatlong kasi may mga kontrabida naman nandun si Katia Santos, nandun si Harold Macasero, si Maritoni Fernandez ang number 1 na kontrabida. Bandang huli parang pagod na akong isulat siya. Kumuha na ako ng ibang writers to write it. Kasi hindi ko matandang kung sino unang nawala. Antoinette yata. Si Antoinette. Sunod na nawala si Kim. Diba? Di okay pa dahil nandyan si Sunshine Dizon. Ana Karenina rin naman siya, diba? Yeah, So tumatakbo pa yung show. Tumakbo ang show sa love triangle ni Karen, ni Vincent, at saka yung merong si Naida, Zarina Lopez de Leon. Oo. Kontrabida si Naida. Yun, so tumatakbo pa naman siya dahil soap opera pa siya. Pati yung si Sunshine nawala, diba? Nawala si Sunshine. Kaya yung dati naming kontrabida, si Naida, wala akong choice. Naging bida siya. Oo, naging bida si Naida.